Sa paanan ng kabundukan kung saan sinasalubong ng mga palayan ng bughaw na langit, naroon ang maliit na baryo ng malilimpyo. Umaga pa lang ay kumakaway na ang mga dahon ng palay sa hangin at sa bawat dampi ng araw ay tila kumikislap ang mga hamog sa dahon na parang kumakalat na pilak. Doon nakatira si Esmail, binatang magsasaka na mahirap, gwapo at matipuno, anak ng lupa, anak ng pawis at anak ng pag-asang hindi pa mapurol sa kabila ng pagsubok. Hindi kay Esmail ang lupang sinasaka niya. Iyon ay nakapangalan sa Don Palermo, mayamang hasyendero na kilala sa buong bayan. Magara ang bahay, makintab ang sapatos at mas makintab ang ngiting nakabaligtad kapag oras na ng bayaran. Si Esmail, na ang tangi lang na kayamanan ay ang lakas ng kanyang katawan, isang karitong kalawangin at isang kalabaw na ang pangalan ay Bunso. Araw-araw na nagbubungkal ng lupa kapalit ng kakaunting porsyento mula sa ani. Bunso, kaunting tiis pa, bulong ni Esmail sa kalabaw habang hinihila ang araro sa malambot na putik. Kapag mabiyayaan tayo ng ulan ngayong linggo, baka makaipon tayo kahit pang-ayos ng bubong. Sumulyap siya sa kanilang barong-barong na pawid, marupok at kuwang na nakatirik sa gilid ng sapa. Sa tuwing dumadating ang malakas na ulan, lumalagos ang patak sa loob kaya't natutulog silang magkayakap ng lamig. Si Nanang Lucia, ina ni Esmail, ay mahina na ang tuhod, laging inuubo sa gabi. Wala si Ama dahil kinuha ng malubhang lagnat noong si Esmail ay musmus pa. Sa bawat hakbang ni Esmail habang inaagapay ang araro, naroon ang tahimik na panata, nagagaan din ng buhay sa awa ng may kapal. Bago pa sumikat ang araw ay gising na si Esmail. Nilalagyan niya ng asin ng dalang pandesal, isinasawsaw sa kapeng barako na may kapirasong asukal, saka kumakain sa banggera, tanaw ang umaagos na sapa. Iyon ang kanyang iisang luho, ang masdan ng tubig na hindi takot magtanod ng liwanag. Kapag naglaon ang umaga, siya at si Bunso ay dadaan sa makitid na pilapil. Magtatapos sa bahaging ang lupa ay tila may pinatagong matandang buntong hininga, mabuting lupa, ngunit pag-aari ng Don. Esmail, sigaw ng isang boses sa di kalayuan. Si Pedro, kaklase at kababata niya, ay kumakaway. Narinig mo ba? Parating ang Panginoon natin mamayang hapon. Titingnan daw ang taniman. Kung titingnan lang sana at hindi kukunin ang kalahati, biro ni Esmail, sabay ngiting mapait. Baka sakaling mabait ang panahon sa atin bago pa man siya dumating. Tugon ni Pedro. At baka mabait din siya. Napailing si Esmail, ngunit hindi siya sumagot. Ang kabaitan ng langit ay madalas niyang natitikman. Ang kabaitan ng tao, lalo't may hawak na panukat sa ani, ay mas madalang pa sa bahaghari sa tag-araw. Nang tumilaok ang manok ng tanghali, pumatak ang ilang patak ng ulan, saka kumalat ang halimuyak ng basang lupa. Mabilis na tinakpan ni Esmail ang sako ng binhiyan, saka pinahinga si Bunso sa lilim ng punong sampalok. Mula roon, matatanaw ang pampang ng sapa kung saan may maliit na tulay na kahoy. Sa ilalim ng tulay ay may madalas na humimpil na mga ibon at palaka, at sa kabilang panig ay nagsisimula ang masukal na kakahuyan. Bahagi, sabi ng matatanda, ng daanang tinatahanan ng mga nilalang na hindi lahat ay tao. Huwag kang madalas doon, bilin noon ng kanyang ina tuwing gabi. Ang kakahuyan ay may sarili niyang batas, kung saan ang punla ay sumisibol ng hindi hinihingi ng kamay. Doon may mga matang nakatingin na hindi mo nakikita. Ngunit may kuryosidad si Esmail sa mga lugar na iyon, hindi dahil sa hamon, kundi dahil sa tahimik na musikang nagmumula sa mga dahon at sanga. Parang may umiilalim na awit ang hangin. Noong bata pa siya, minsan ay sumunod siya sa lawiswis ng damo at sa bulungan ng sapa. Sa pinakaloob, may nakita siyang liwanag na parang lampara na nakalutang sa hangin at sa isang iglap ay nawala.
Simula noon, nanahimik na lang siya sa harap ng himala. Hindi na niya kinwento kahit kanino. Nang gabing iyon, habang pinakikinggan ang tikatik ng ulan sa pawid, itinanong ni Nanang Lucia, "Anak, kumain ka na ba ng maayos?" "Opo, Nanang," sagot ni Ismail. "May pag-asa na po sa palay. Kung magtutuloy ang ulan, baka mapaganda ang ani." "Huwag mong puwersahin ang katawan mo," paalala ng ina. "Hindi mo pwedeng talunin ang araw. Pahinga ka kapag tinawag ka ng gabi." "Opo, Nanang." At tumango siya kahit alam niyang kinabukasan. Sa unang putok ng liwanag, muli niyang hahawiin ang lupa. Kinabukasan, dala ang gulok at lubid, bumalik sa bukid si Ismail. Ang kalawang sa araro ay nilagyan niya ng langis ng niyog na hinaluan ng abo, lantad na remedyo mula sa mga ninuno. Nang mabilis na ang kanyang galaw, nakarinig siya ng kakaibang pagtawag, isang garalgal na boses ng babae. Hindi iyon sigaw ng tulong, iyon ay panawagan ng uhaw. "Tao po," sabi ng tinig, nanggagaling sa may pampang. "Tao po, baka may maihahati kayong tinapay." Sumilip si Ismail. Sa tabi ng tulay na kahoy, may nakaupong matandang babaeng pulubi, balot ng kupas na saya. Kalbo ang isang tsinelas, at ang bitbit na sako ay walang laman kundi 2 pirasong bao ng niyog. Namimilog ang mata nito sa paningin sa kanya, ngunit hindi ito nakatingin ng diretsyo. May hiya o baka sanay sa pagtanggi. "Lola?" Tawag ni Ismail, lumapit. "Mainit pa ang araw, bakit kayo nandito?" "Baka sakali, iho," sabi ng babae, kumukupkop sa sarili kahit hindi malamig. "Baka may maiinom, baka may mumo ng kanin." Hindi na nagatubili si Ismail. Kinuha niya ang baon, kalahating pandesal na may asin, kaunting tuyo na nakabalot sa dahon ng saging, at tabo ng tubig na may yelong natunaw na. Ibinigay niya ang lahat. "Sa inyo na po ito, La." Kahit walang kapalit, pinilit ng babae na tumanggi, ngunit nanginginig ang kamay na agad ring tumanggap, parang sampal sa kanya ang kahapot gutom. "Salamat, iho," wika nito, at tumitig sa kanya ng may kakaibang lambing ang mata. "Ano ang pangalan mo?" "Ismail po." Magaan sa dila, pamilyar, Ismail. Inulit ng babae, parang sinusubok ang himig ng pangalan. "Mabigat ang araw sa iyong balikat, anak. Huwag mong hayaang lamunin ng pagod ang puso." Napangiti si Ismail. "Kung puso po ang inuuna, La, baka gutom ang sumunod." Nariyan ang hiwaga ng buhay. Ang puso ang kumakain sa gutom. Anito, sabay subo ng kaunting pandesal. "Sabihin mo, Ismail, naniniwala ka ba sa mga engkanto?" Natigilan si Ismail. Mabilis na dumaan sa isip niya ang nakita noong kabataan. Ang lamparang lumulutang. Pinili niyang ngumiti na lang. Sabi ng matatanda, nandyan lang sila sa tabi-tabi. Kung nandyan man, sana mabuti sila. Baka mas mabuti pa sila kaysa sa ilang tao. Sagot ng babae, at bahagya tumawa. Tawang may musika, hindi tumutugma sa hitsura nitong dukha. "May sinasaka ka ba?" "Opo." Doon po itinuro niya ang bukirin ng Don. "Sa kapiraso pong bahagi, pinayagan akong magtanim basta magbigay ng hatian. Tapat ang palad mo, Ismail, at ang tapat na palad ay kagyat na mahahalata ng lupa, ng hangin, ng tubig." Tumitig sa kanya ang babae. Higit na matalim, higit na maamo. "Kung sakaling may dumating sa iyong kabutihan na galing sa di kilalang kamay, tatanggapin mo ba ito? Kung ito po'y hindi pagnanakaw sa iba, oo. Kahit hindi mo kilala kung sino ang nagkaloob. Kung kabutihan at wala akong tinapakang tao, bakit hindi po?" Tumango ang babae, parang nasiyahan sa sagot niya. "Magaan ang salita mo, Ismail. May mga taong ang kabutihan sa bibig ay parang asukal. Matamis lang sa umpisa
ngunit nag-iiwan ng sakit. Sa'yo, ang bawat salitang binitiwan ay parang tubig sa tuyo, umaabot sa salit-salitang ugat. Natawa si Esmail, hindi dahil sa biro kundi dahil nabigla siya sa lalim ng pangungusap ng pulubi. Lola, ang lalim po ninyo magsalita. Matagal nang malalim ang tubig na aking iniinuman. Tugon nito sa katumingala sa langit na sinisinagan ng araw. Salamat Ismail, di mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Babalikan kita. Babalikan po? Tanong ni Ismail. Babalikan. Ulit ng babae at ang kanyang ngiti, sandaling-sandali lang, ay nagbukas ng kakaibang ningning sa mga mata. Parang kumislap ang hangin sa pagitan nila. Ngunit nang magdahan ang hangin, ordinaryo na ulit ang lahat. Pulubi lamang at magsasaka, may tulay sa pagitan at sapa sa ilalim. Ipinagkibit balikat ni Ismail ang hiwaga. Pinili niyang magpatuloy sa trabaho sapagkat ang mundo ay mabilis malimutan ng mga himala kapag gutom ang tiyan. Sa hapon, dumating nga si Don Palermo at ang kanyang mga tauhan. Ipinagmayabang ang bagong kotse at tumawa ng malakas kapag may pambubuska sa mga magsasaka. Saan ang Ismail? Tanong ng Don matapos sulyapan ng taniman. Don, ako po ito. Lumapit si Ismail. May halong kaba at pagtitimpi. Tingnan natin, wika ng Don, lumakad sa mga linya ng palay, saka yumuko at kumuha ng butil. Maayos. Pero tandaan mo bata, ang hatian ay malinaw. At kung sakaling magkulang ang ani, kasalanan mo. Kung sumobra, malas mo tumawa muli ang Don. Ang kanyang mga tauhan ay sabay ding tumawa, tila mga alon na walang sariling galaw, sumusunod sa hangin ng among makapangyarihan. Umuwi si Ismail na mabigat ang dibdib. Sa hapag na kawayan, pinakain niya si Nanang Lucia ng nilantang kangkong at tinolang hito na nakuha niya sa lambat. Habang kumakain, naikwento niya ang pulubi sa may tulay. May kakaiba sa kanya, Nanang, bulong niya. Masakit sa tanaw ang kanyang anyo, pero ang mga salita niya ay parang tula. Hindi lahat ng maralita ay dukha ang isip, sagot ni Nanang Lucia. At hindi lahat ng may magarang damit ay mayaman ang loob. Kung nagpasalamat siya, sapat na iyon. At kung binalikan ka man, baka isang araw kapag kailangan mo ng tulong, may darating. Nakakatawa po, ani Ismail. Sinabi rin niya iyan. Babalikan kita. Kung ganoon, maghanda kang tumanggap anak. Ngunit huwag mong iasa sa kababalaghan ang kabuhayan. Hawakan mo ang araro. Opo, Nanang. Kinagabihan, ang buwan ay malaki at masinsin, parang mata ng langit na nakatingin sa mundo. Sa labas ng barong-barong, nagliyab ang mga alitap-tap. Sa di kalayuan, ang mga kuliglig ay nag-uusap ng mga lihim ng damuhan. Pinakinggan ito ni Ismail habang nakahiga sa banig. Siya ay handang matulog, ngunit may humahaplit na panaginip sa gilid ng kanyang ulirat. Aawit na hindi tao, bulong na hindi hangin, liwanag na hindi apoy. Sa panaginip, siya ay nasa may pampang ng sapa, katulad noong umaga. Ngunit ang tulay na kahoy ay naglalaho at muling lumilitaw, parang humihinga. Sa ibabaw nito ay may babaeng nakaputi, walang paa, umiilaw ang laylayan ng saya, at ang buhok ay parang agos ng itim na dagat. Ang kanyang muka ay hindi niya lubos makita, ngunit ang boses ay pamilyar. Iyon ang tinig ng pulubi, ngunit malinis, malinaw, tumatagos. Ismail, tawag ng boses. Ang kabutihang ibinahagi mo ay umalingaw-ngaw. Gusto ni Ismail na magsalita, ngunit sa panaginip ang dila ay parang nalulunod sa hiya. Ang babae sa tulay ay lumapit at sa bawat hakbang ay tumutubo ang puting bulaklak sa kahoy na dinaraanan niya. Isang hakbang, isang bulaklak, hanggang ang tulay ay naging hardin. Ipinasya kong magsuot ng anyo ng pangangailangan
upang masdan ang anyo ng iyong puso. Wika ng babae. At nakita ko, hindi ako nagkamali. Sino ka? Sa wakas ay naitanong ni Ismael at ang kanyang boses sa panaginip ay maliit, boses ng batang nasa harap ng hiwaga. Ako si Amara, tugon ng tinig, at nang sa wakas makita niya ang mukha, napasinghap siya. Magandang-maganda ang babae, hindi magarang ganda ng palengke o imahen ng peryahan, kundi ganda na parang iniukit ng unang liwanag sa ibabaw ng tubig. Ang mga mata nito ay malalim na berde, parang kalaliman ng ilog. Ang ngiti ay hindi basta ngiti, kundi pahapyaw na umaga sa dulo ng tag-ulan. Ako ang reyna ng engkanto sa kakahuyang ito. Nagising si Ismael na kumakabog ang dibdib. Umaga na pala, sumisilip na ang araw sa siwang ng pawid. Pinagpawisan ang kanyang palad, parang nagbiolin ang ugat sa paligid ng pulso. Panaginip lang ba yon? Ngunit sa tabing ng bintana, may nakasabit na puting bulaklak na hindi niya alam kung saan nanggaling. Tulad ng tumubo sa tulay sa kanyang panaginip, ngunit tunay, may halimuyak na malamig, may hamog na parang luha ng buwan. Lumabas siya, tinanaw ang sapa. Ang tulay ay nariyan, tahimik, kahoy pa rin. Ngunit sa ilalim, sa sumasayaw na agos, may isang bahid ng liwanag na hindi sa araw. Kumikindat, naglalaro, nawawala. Napatitig si Ismael at sa sandaling iyon ay nagbalik sa kanya ang boses ng pulubi sa umaga. Babalikan kita. Amara, bulong niya. Unang beses na ipronunsya ang pangalan na parang lihim na panalangin. Ismael, tawag ni Pedro mula sa pilapil. Halika, bago dumating ang init, tapusin na natin ang abono. Susunod ako. Sigaw niya pabalik, ngunit ang tingin niya ay nanatili pa rin sa sapa, na parabang may inaasahan siyang tumindig mula sa tubig. Isang anino, isang himig, isang pangakong hindi niya hiningi, ngunit biglang ibinigay. Nagtrabaho siya ng buong umaga. Diniligan ang palay, nagkalaykay, sinuri ang pitas ng damo. Ngunit sa bawat gapos ng oras, bumabalik sa isip niya ang bulaklak na nakasabit sa kanilang bintana. Sa tanghali, muli siyang dumaan sa tulay. Dala ang ulam na sardinas at kaning lamig. Sa tabi ng tulay, kung saan kahapon nakaupo ang pulubi, may natagpuan siyang butil na parang perlas. Maliit, bilog, at may sariling sinag. Huwag mong damputin ng walang pananalig. Biglang wika ng pamilyar na tinig. Napalingon si Ismael. Sa kabilang dulo ng tulay, naroon ang matandang pulubi, ang mismong babaeng pinakain niya kahapon. Ngunit iba ang ayos nito ngayon. Oo, kupas pa rin ang saya, ngunit ang anyo ay tila nabawasan ng bigat. Ang rinding sa mata ay pumalit sa sinag, at ang ngiti ay parang hindi gutom, kundi man. Lola, nandito kayo, sabi ni Ismael, nagtataka. Nandito pa rin, sagot ng matanda, at dahan-dahang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang huni ng mga ibon. Ang perlas na iyan, buto ng biyaya. Kapag inalagaan mo, tutubo ito bilang isang kakayahang hindi nabibili at hindi mananakaw. Perlas po, buto? Tulad ng punlang inililibing mo sa lupa, anak, ang kabutihan ay binhi. Pagdiligan ng loob, may aanihin kang hindi palay, kundi hinog na kapalaran. Totoo po ba yan? Tanong niya, hindi dahil sa alinlangan kundi dahil sa di mabilang na saya sa kanyang dibdib. Sino talaga kayo? Ngumiti ang matanda, ngiting humahawi sa manipis na ulap ng araw. Ako'y isang nagpapanggap lang na maralita. Pinipiling anyo iyon ng isang mundong ayaw intindihin ang hindi nakikita. Ano man ang pangalan ko, mahahalata mo rin. Sa ngayon, Ismael, alagaan mo ang perlas. Ilagay mo sa garapon na may tubig mula sa batis. Bawat umaga, salubungin mo ito ng salita ng pasasalamat at huwag mong ipagsabi kanino man.
lalo na sa may mga matang sanay sa pagsukat. Bakit po sa akin ibinibigay? Sapagkat tinanggap mo ako ng walang tanong at walang kapalit. Tumigil ang matanda, saka tumingin sa kanya ng tuwid. Babalikan kita, hindi na bilang pulubi. Sa sandaling iyon, humangin mula sa gilid ng kakahuyan. Umikot ang alikabok, lumagitik ang mga dahon, at sumabay sa agos ng huni ng mga kuliglig ang isang himig na hindi niya pa narinig. Matamis at malalim, parang luntiang ilaw na tumutugtog. At sa pagitan ng kisap ng hangin at ng kislot ng oras, nawala ang matanda. Walang yabag, walang paalam, parang usok na tinangay ng liwayway. Nanatili si Esmail sa tabi ng tulay. Hawak ang maliit na perlas na kumikislap sa kanyang palad. Hindi ito ordinaryong bato. Sa pagsisinag ng araw, ay lumilitaw sa loob nito ang mga hugis na kawangis ng dahon, ng patak ng ulan, ng kidlat na nakahimlay. Para bang nakulong sa perlas ang apat na elemento ng mundo, lupa, tubig, hangin, apoy, na nagkakaisa sa isang butil ng di maipaliwanag na biyaya. Dahan-dahan niyang inilagay ang perlas sa bulsa. Umuwi siya, tumigil sandali sa batis upang kumuha ng malinis na tubig. Sa bahay, sinalubong siya ng ubo ni Nanang Lucia, ngunit mas magaan ang hakbang ni Esmail. Nilinis niya ang isang garapon na dati lalagyan ng asin, saka pinuno ng tubig mula sa batis. Marahan niyang ibinaba ang perlas sa loob. Sumayaw ito, parang kasisilang lang na isda, at pagkatapos ay tumigil, nakabitin sa gitna na hindi bumabagsak sa ilalim. "Nanang," sabi ni Esmail, at inabot ang kamay ng ina. Medyo nanginginig sa tuwa at kaba. "May ipapakita po ako sa inyo. Pero baka sa susunod na araw." Ngumiti si Nanang Lucia, marahang hinaplos ang buhok ng anak. "Kung ano man yan, anak, kung pinili mong itago muna, palagay ko'y mabuti iyan. May tamang oras ang pagbahagi ng mga hiwaga." Kinagabihan, muling umupo si Esmail sa labas ng barong-barong. Ang buwan ay payapa at sa may kakahuyan, may kapirasong liwanag na tila apoy na sumasayaw sa pagitan ng mga puno. Narinig niyang muli ang huni, hindi kuliglig, hindi ibon. Isang tinig na parang umaawit ngunit hindi naglalabas ng salita. "Amara!" Mahinang bulong ni Esmail, parang may takot na baka mabasag ang kanyang ginagawa. "Kung ikaw nga ang nakita ko sa panaginip, salamat." Sa di kalayuan, ang mga aninong dahon ay sumayaw. Tila may sumagot. Isang dampi ng hangin na dumaloy sa kanyang pisngi. Malamig at mabango. May halimuyak ng sampagita at luyang dilaw. Nagbalik sa kanyang palad ang diwa ng sandaling iyon at naisip niya, may mga biyayang hindi mo kailangang unawain upang matawag na totoo. Kailangan mo lang silang alagaan. At mula sa gilid ng kanyang paningin, sa mismong labi ng kakahuyan, may anyong babae, nakaputi, mahaba ang buhok, na tumigil lang sandali, tumingin sa kanya at naglaho bago pa man siya makapagsalita. Kinabukasan, muling nagtrabaho si Esmail, ngunit kakaiba na ang lahat. Ang lupa ay parang mas maaliwalas, ang hangin ay may dinalang lambing, at ang sapa ay mas malinaw. Sa bawat hakbang niya sa pilapil, naroon ang asam at kaba, hindi kaba sa dawn, kundi kaba sa isang bagong simula na hindi niya alam kung saan magdadala. Sa kanyang dibdib ay nagsimulang tumubo ang isang damdamin na wala pa sa bokabularyo ng mga araro at kalabaw, paghanga, pasasalamat at palihim na pananabik sa muling pagdating ng isang nilalang na ang pangalan ay Amara, reyna ng mga engkanto na nagkunwaring pulubi at tumingin sa kanya hindi bilang hampas lupa, kundi bilang taong may kakayahang magpasan ng liwanag. Sa mismong hapon na iyon, habang lumulubog ang araw at ginagawang ginto ang dagat ng palay, may aninong lumitaw sa pagitan ng mga puno. Bumigat ang katahimikan,
pati ang kuliglig ay tila nakinig. At sa hangin, dahan-dahang umalingaw-ngaw ang tinig na una niyang narinig sa panaginip. Tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, banayad, malinaw, at puno ng pangako. Esmail. At doon natapos ang unang kabanata sa buhay ng binatang magsasaka. Hindi sa pagtatapos ng trabaho, kundi sa simula ng hiwaga. Kinabukasan, tila mas magaan ang hangin sa paligid ng bukirin. Ang araw ay kumikislap sa mga dahon ng palay at ang sapa sa may gilid ng pilapil ay tila mas malinaw, parang salamin na naglalaro ng liwanag. Habang nag-aararo si Esmail, hindi niya maiwasang lingunin paminsan-minsan ang tulay na kahoy kung saan niya unang nakilala ang pulubi, na ngayon ay alam niyang hindi pangkaraniwang babae kundi si Amara, ang reyna ng mga engkanto. Ngunit pilit niyang itinulak sa tabi ng kanyang isip ang mga bagay na di may paliwanag. Trabaho muna, Esmail, bulong niya sa sarili. Hindi ka mabubuhay sa panaginip. Habang inaayos niya ang lubid ng kalabaw na si Bunso, napansin niyang may kakaibang ningning ang paligid ng sapa. Parang naglalaro ang mga alitap-tap kahit araw pa lamang. Nilapitan niya iyon at sa mismong bato kung saan siya madalas uminom ng tubig, naroon ang garapon na nilagyan niya ng perlas kagabi. Hindi niya ito dala. Iniwan niya ito sa bahay, ngunit nandoon ito. Malinis, malinaw, at sa loob ay umiilaw ng mas maliwanag kaysa kahapon. Napayuko si Esmail. Paanong? Ngunit bago niya matapos ang tanong, narinig niya ang isang boses na pamilyar, malamig ngunit mapagkalinga, parang awit ng hangin. Hindi mo kailangang tanungin, Esmail, sabi ng tinig. Ang mga bagay na galing sa kabutihan ay laging nakakahanap ng daan pabalik sa kamay ng pinagmulan. Napalingon siya. Mula sa kabilang pampang, lumitaw si Amara. Hindi na bilang pulubi, kundi bilang nilalang na mahirap tingnan ng diretsahan dahil sa liwanag na nakabalot sa kanya. Nakaputing saya siyang may ginto sa laylayan at sa bawat hakbang niya, ang mga damo ay nagiging berdeng-berde, parang bagong tubo. Amara, mahina niyang sabi. Hindi sigurado kung dapat ba siyang lumuhod o lumapit. Ngumiti si Amara at ang ngiting iyon ay sapat upang pawiin ang takot. Huwag kang matakot, Esmail. Hindi ako hari ng kamatayan, kundi tagapangalaga ng buhay. Nais kong magpasalamat sa iyo. Wala po akong ginawa kundi magbigay ng tinapay at tubig. Para sa tao, maliit iyon. Para sa amin, iyon ay tanda ng dalisay na puso. Sagot ni Amara. Maraming siglo na ang lumipas mula nang may mortal na tumulong sa nilalang na kagaya ko ng walang hinihinging kapalit. Kaya't ngayon, nararapat lamang na suklian kita. Lumapit siya sa garapon. Ang ilaw sa loob ay sumiklab at mula roon ay lumabas ang maliliit na bula ng liwanag na parang mga bituin sa tubig. Ang mga iyon ay pumalibot kay Esmail at biglang naramdaman niyang mainit ang hangin sa paligid. Anong nangyayari? Tanong ni Esmail, halos hindi makagalaw. Ito ay basbas, Esmail. Tugon ni Amara. Sa bawat patak ng pawis mo sa lupa, magbabalik iyon ng makalawa. Ang iyong ani ay hindi na aani ng luha, kundi ng ginhawa. Ngunit higit pa roon. Tumingin siya kay Esmail, diretsyong-diretso sa mga mata. Bibigyan kita ng kakayahang marinig ang tinig ng kalikasan, ang bulong ng lupa, ang iyak ng hangin, ang dasal ng tubig. Sa pamamagitan nito, malalaman mo kung kailan magtatanim, kailan mag-aani, at kailan titigil upang makinig. Nang marinig iyon, hindi alam ni Esmail kung matutuwa ba o matatakot. Reyna, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganitong kapangyarihan. Ang karapat-dapat ay hindi tinatanggap dahil sa kayamanan o dangal, Esmail. Ang tunay na karapat-dapat ay iyong hindi kailanman humingi. Wika ni Amara. Sumilay ang liwanag mula sa kanyang palad
at hinaplos ang noo ni Ismail. Sa sandaling iyon, narinig niya ang lahat. Ang ugong ng lupa, ang alingaungaw ng batis, ang bulungan ng mga dahon, at maging ang mabagal na tibok ng sariling puso. Lahat ay may tunog, lahat ay may buhay. "Amara!" Bulong niya, nanginginig ang boses. Naririnig ko. Parang may mga salitang nanggagaling sa paligid. "Tama ka," sagot ni Amara. "Ang lupa ay may tinig, Ismail. Ang mga puno ay may alaala, at ang tubig ay may damdamin. Sa kanila, makikilala mo ang daan ng kabutihan. Ngunit gamitin mo ang kakayahang ito ng may pag-iingat. Huwag mo itong ipagmalaki o ipagsabi sa mga sakim at walang puso. Ang mga ganoong tao'y magdadala ng kapahamakan." Tahimik na tumango si Ismail. "Hindi ko po ipagsasabi, Amara. Pangako." Lumapit si Amara at inilapit ang kanyang muka sa kanya. Napakalapit na halos maramdaman ni Ismail ang malamig na simoy ng kanyang hininga. "Alam mo ba, Ismail?" Anya, "Noong una kitang makita bilang pulubi, may kakaibang init akong naramdaman. Hindi iyon init ng awa, kundi ng paghanga. Sa mundong puno ng kasakiman, nakakita ako ng puso na handang magbigay kahit walang-wala." Hindi nakasagot si Ismail. Napalunok siya at marahang ibinaba ang paningin. "Hindi ko po alam ang sasabihin." "Hindi mo kailangang magsalita," sagot ni Amara, ngumiti ng banayad. "Sapat na ang iyong ginawa, ngunit huwag kang magtaka kung madalas mo akong maramdaman sa paligid, sa simoy ng hangin, sa agos ng tubig, sa liwanag ng buwan. Sapagkat mula ngayon, hindi ka na nag-iisa." Bago pa siya makasagot, nagbago ang paligid. Parang umikot ang hangin at biglang nawala si Amara. Ang naiwan lamang ay ang amoy ng sampagwita at ang garapon na puno ng liwanag. Nang sumapit ang gabi, hindi mapakali si Ismail. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi, ang takot sa misteryo o ang galak na hindi maipaliwanag. Sa bawat hakbang niya sa labas ng kubo, naririnig niya ang bulungan ng hangin na tila may sinasabi, "Alagaan mo ang biyaya." Napatingin siya sa langit. Ang buwan ay bilog na bilog at ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Napansin niyang lumalago ang palay kahit gabi at ang mga talahib ay tumutubo sa gilid ng sapa na parang pinapabilis ng isang di nakikitang kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may halong lungkot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil naisip niyang baka hindi na niya muling makita si Amara sa anyong tao. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumampi sa kanyang pisngi ang malamig na hangin at mula sa kakahuyan ay sumiklab ang bahagyang liwanag. May boses na narinig siya, mahina ngunit malinaw. "Ismail, hanggang sa muli." At doon niya napagtanto na kahit hindi niya nakikita si Amara, naroroon ito, bantay, gabay, at marahil, unti-unti na ring pumapasok sa kanyang puso. Lumipas ang 3 araw matapos muling magpakita ni Amara at si Ismail ay bumalik sa kanyang karaniwang gawain sa bukid. Ngunit hindi na karaniwan ang mundo sa kanyang paligid. Mula nang hipuin ni Amara ang kanyang noo, tila nabuhay ang lahat ng bagay sa paligid. Ang mga punong dati tahimik ay ngayon ay tila nag-uusap. Ang hangin ay may mga salitang hindi niya maunawaan, ngunit nararamdaman ng kanyang puso. At ang lupa ay parang humihinga sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang siya ay nag-aararo, biglang nagsalita ang hangin. Banayad, parang paalala. "Huwag mong patigasin ang lupa sa silangan, Ismail. Tubig ang kailangan, hindi araro." Napatigil siya, napalingon sa paligid. Walang tao ngunit naramdaman niyang totoo ang tinig. Sinunod niya ito at sa halip na bungkalin, binuhusan niya ng tubig ang bahagi ng lupa. Ilang araw ang lumipas, doon unang sumibol ang pinakamatabang palay sa kanilang bukirin.
Diyos ko, bulong niya. Totoo nga, isang umaga habang nag-aalaga siya ng mga tanim, tumating si Pedro, may dalang balita. Esmail, sigaw nito. Narinig mo ba? Si Don Palermo may plano raw ipasara ang bahagi ng bukirin para gawing palaisdaan, pati ang lupang sinasaka mo, kasama. Napakunot ang noo ni Esmail. Pero may tanim pa ako roon. Kung kukunin nila ngayon, saan ako kukuha ng pagkain? Yan nga ang problema, kaibigan, sagot ni Pedro. Wala naman tayong laban. Ang sabi nila, pinirmahan daw ng mga matatandang tauhan ni Don ng kasunduan. Wala tayong karapatan, sabi nila. Tahimik si Esmail. Ang kamay niyang may putik ay dahan-dahang napatungo sa lupa. Narinig niyang muli ang bulong ng hangin, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas mariin. Huwag kang matakot, ang lupa ay kakampi mo. Nang gabing iyon, nagdasal siya sa tabi ng garapon na kinalalagyan ng mahiwagang perlas. Amara, bulong niya, kung naririnig mo ako, tulungan mo akong ipagtanggol ang bukirin. Hindi lang ito lupa, ito ang buhay namin. Nang sumapit ang hating gabi, biglang lumiwanag ang garapon. Ang tubig sa loob ay umikot at mula roon ay lumabas ang isang manipis na sinag na parang usok na liwanag. Ang liwanag na iyon ay umakyat sa hangin, nagkaroon ng hugis hanggang sa unti-unting mabuo ang anyo ni Amara, ang reyna ng mga engkanto, nakaputi, may gintong sinag sa buhok at ang mga mata ay tila may hawak na langit. Esmail, wika ni Amara, narinig ko ang iyong panalangin. Hindi mo kailangang lumuhod sa sinuman upang mapanatili ang buhay ng lupa, sapagkat ang lupa mismo ay kikilos para sa iyo. Paano, Amara? Tanong niya, puno ng paghanga at takot. Paano makikipaglaban ang lupa laban sa mayayaman? Ngumiti si Amara. Hindi mo kailangang gumamit ng armas o galit. Ang lupa ay may sariling lakas at ikaw ang tagapamagitan. Itinaas ni Amara ang kamay at tinapik ang garapon. Biglang nagliyab ang liwanag at sa loob ay sumibol ang maliit na halaman. May 3 dahon na tila gawa sa kristal. Ito ay punla ng diwata, paliwanag niya. Itanim mo ito sa hangganan ng iyong bukirin. Kapag itinanim mo ng may dalisay na loob, magigising ang mga nilalang na tagapangalaga ng kalikasan, ang mga espiritong matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Tahimik na tumango si Esmail. Gagawin ko, Amara. Ngunit mag-ingat ka, dagdag ng engkantada. Si Don Palermo ay may kasama, isang mangkukulam na albularyo, si Mang Durok. Ginagamit niya ang itim na mahika upang pabagsakin ang mga umaangat. Kapag nalaman niyang may kapangyarihan kang hawak, gugustuhin niyang kunin iyon. Napalunok si Esmail. Hindi ko po siya haharapin sa galit, pero ipagtatanggol ko ang lupang ito. Yan ang tunay na lakas, sabi ni Amara. Ang tapang na walang puot. At sa isang iglap, naglaho si Amara kasabay ng malamig na simoy ng gabi. Naiwan si Esmail na hawak ang punla ng diwata, maliit, kumikislap at tila may tibok ng puso. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo si Esmail sa hangganan ng kanyang taniman. Doon niya hinukay ang maliit na butas at maingat na itinanim ang punla. Sa oras na dumikit ito sa lupa, biglang umalon ang paligid at isang malamig na hangin ang dumaloy mula sa ilalim ng lupa. Parang sumagot ang lupa, umungol, huminga, at pagkatapos ay tumahimik. Sa sumunod na araw, tumubo roon ang isang punong may dahong ginto at ugat na parang kumikinang. Ang mga tao sa baryo ay namangha. Esmail, paanong tumubo yan sa magdamag? Tanong ni Pedro. Parang milagro. Ngumiti si Esmail. Basta mo lang alagaan ang lupa, magpapakita rin siya ng kabutihan. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa mga mata ng kasamaan. Mula sa malayong hasyenda,
si Don Palermo ay nakatanggap ng ulat mula sa isa sa kanyang tauhan. "Don, may punong ginto sa bukirin ng batang si Esmail," sabi ng lalaki. At tila may kakaibang bisa, ang mga pananim sa paligid ay lumago ng doble. Nagkislapan ang mata ng Don. "Ginto, sabi mo?" Ngumisi siya. "Kung ganoon, akin na iyan. Walang pag-aari ang dukha. Tawagin si Mang Durok. Gusto kong malaman kung anong klaseng mahika ang meron sa punong iyon." At sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, nagsimula ang paglalakbay ng kasakiman patungo sa lupang banal. Hindi pa alam ni Esmail na sa mga darating na araw, magsisimula ang tunay na labanan ng kabutihan laban sa kasamaan, ng puso laban sa kapangyarihan, at ng isang binatang magsasaka laban sa isang hari ng kasakiman. Ngunit sa tabi ng sapa, sa ilalim ng malamig na hangin, isang tinig ang muling umalingaw-ngaw, ang tinig ni Amara, mapayapa, ngunit may babala. "Esmail, maghanda ka. Kapag sinubok ng dilim ang iyong liwanag, huwag kang umatras. Sapagkat sa gitna ng dilim, doon lalong nagniningning ang puso ng dalisay. At sa gabing iyon, habang humahaplos ang hangin sa mga dahon ng palay, tumingala si Esmail sa langit at bumulong, 'Hindi ako susuko, Amara. Sa tulong mo at ng kalikasan, ipagtatanggol ko ang lupang ito." Ang buwan ay sumikat ng mas maliwanag kaysa dati, parang tanda ng pag-asa at simula ng isang laban na magpapabago sa kapalaran ng isang magsasaka at ng reyna ng mga engkanto. Makalipas ang ilang araw, nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo ng Malilimpyo. Ang mga ibon ay tila tahimik at ang mga aso ay tahol ng tahol tuwing dapit hapon. Ang mga matatanda ay nagsimulang magkwentuhan sa gilid ng kalsada, may halong kaba sa kanilang mga tinig. May dumating daw na matandang lalaking kakaiba ang tingin, bulong ng isang ale. "Oo," sabi ni Aling Rosa, "nakita raw niyang naglalakad sa kakahuyan kagabi. May dalang baston na may ukit ng ahas at may mata ng pusa sa dulo." "Baka siya yung sinasabi nilang mangkukulam na kasama ni Don Palermo," dagdag ng isa. At totoo nga, sa mismong gabi, habang ang buwan ay nasa gitna ng ulap, dumating si Mang Durok, ang kilalang albularyong mangkukulam na tanging kay Don Palermo lang nagpapasailalim. Si Mang Durok ay payat, kuba, at balot ng itim na balabal. Ang kanyang buhok ay puting-puti, parang abo, at ang kanyang mga mata ay kulay abo na parang walang kaluluwa. Sa bawat hakbang niya sa lupa, ang mga damo ay nalalanta. Sa silid ni Don Palermo, nagtagpo sila. "Durok," wika ng Don habang nakasandal sa mamahaling upuan. "Narinig kong may punong tumubo sa lupain ni Esmail. Ang sabi ng aking mga tauhan, may dahong kulay ginto. Gusto kong akin yon." Ngumisi si Mang Durok, pinisil ang kanyang baston. "Kung ginto ang puno, Don, ang ugat nito ay hindi ordinaryo. Amoy ko pa lang sa hangin. May halong kapangyarihan ng engkanto." "Engkanto?" Bulalas ng Don. "Magandang balita yan. Kung engkanto nga, baka may kayamanang nakabaon doon. Ang gusto ko, makuha mo iyon para sa akin. Anumang paraan." "Ipagkakaloob ko, Don," sagot mangkukulam. "Pero kailangan kong makalapit. Ang ganitong mga puno ay may tagapangalaga. Kapag hindi natin nilapitan ng may pag-iingat, tayo mismo ang susunog." "Hindi ako naniniwala sa ganyang kababalaghan," tugon ng Don. "Basta gusto ko ng resulta." Nagangisi si Mang Durok. "Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung paano sinusunog ang isang engkanto." Samantala, sa kabilang dako ng baryo, si Esmail ay patuloy na nagbubungkal ng lupa. Napansin niyang lalo pang sumigla ang kanyang mga pananim. Ang mga butil ng palay ay tila mas mabigat at mas gintong kulay. Maging ang kanyang kalabaw na si Bunso ay tila mas malakas. Habang siya ay nag-aalaga, muling narinig ni Esmail ang bulong ng hangin. "May paparating na dilim, Esmail. Maghanda ka."
Tumingala siya at napansin ang biglang pagdilim ng langit kahit tanghaling tapat pa lamang. Ang mga ibon ay nagsiliparan at ang mga ulap ay nagtipon sa ibabaw ng kanyang bukirin. "Amara," mahinang bulong ni Esmail. "Ikaw ba ito?" Mula sa dulo ng kakahuyan, lumitaw ang isang aninong naglalakad. Mahaba ang balabal, may tangan na baston. Nang ito ay lumapit, nakita niya ang malamig na ngiti ni Mang Durok. "Magandang hapon, binata," bati ng matanda, ngunit malamig ang boses. "Ako si Mang Durok, manggagamot at tagapayo ni Don Palermo. Narinig kong may punong ginto raw dito. Maaari ko bang makita?" "Hindi po ito pag-aari ng Don," sagot ni Esmail, mahinahon ngunit matatag. "Tumubo ito sa lupa na matagal ko nang sinasaka." "Lupa ng Don ay lupa ng Don," sabat ng matanda. "At kung tunay na ikaw ay may kinalaman sa mahiwagang punong ito, baka gusto mong ipaliwanag kung bakit naglalabas ng liwanag ang iyong taniman tuwing gabi." Natigilan si Esmail. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." "Hindi mo alam?" Ngumisi si Mang Durok. "Hindi mo ba alam na ang liwanag ay hindi sa tao kundi sa engkanto? At kapag nakialam ang tao sa mahika ng engkanto, may kabayaran." Biglang kumidlat sa kalangitan at sa isang kisap mata ay lumipad mula sa kamay ni Mang Durok ang maitim na usok na parang ahas. Tumungo iyon sa puno ng ginto, ngunit bago pa man ito makalapit, nagliyab ang lupa at lumitaw ang malamig na asul na liwanag. "Hindi mo madadaya ang sagradong lupa," wika ng tinig ni Amara mula sa hangin. Napaatras si Mang Durok. "Sino ka?" "Ako si Amara, reyna ng engkanto at tagapangalaga ng kalikasan. Ang batang ito ay aking kaibigan at ang lupaing ito ay banal." Biglang nanginig ang hangin at ang mga dahon ng punong ginto ay nagliwanag. Ang mga ugat nito ay umakyat mula sa lupa at binalot si Esmail, parang kalasag. Sa paligid, ang mga damo at palay ay yumuko, parang nagbibigay galang sa presensya ni Amara. "Hindi mo ako matatakot, engkanto!" sigaw ni Mang Durok, sabay itinaas ang baston. "Kung ikaw ay tagapagbantay ng liwanag, ako ang tagapagtaguyod ng dilim." Mula sa kanyang baston ay lumabas ang maitim na usok na may amoy ng bulok na dugo. Ngunit bago ito umabot kay Esmail, sumiklab ang liwanag mula sa kanyang palad. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang kanyang katawan ay biglang pinuno ng init. Parang apoy na malamig, parang lakas ng lupa. Nagsalita ang tinig ni Amara. "Esmail, gamitin mo ang lakas ng kalikasan. Tawagin mo ang hangin, ang lupa, at ang tubig." Itinaas ni Esmail ang kamay at mula sa paligid ay dumaloy ang alon ng hangin. Ang mga dahon ay sumayaw sa ere, ang lupa ay umangat, at tubig mula sa sapa ay tumaas na parang may sariling buhay. Pinagsama iyon ni Esmail sa isang bugso ng enerhiya at tinutok sa mangkukulam. "Sa pangalan ng lupa at kabutihan," sigaw niya. Tumilapon si Mang Durok, bumagsak sa putikan at sumigaw ng galit. "Hindi pa tayo tapos, Esmail. Ang mga kagaya mong hamak na magsasaka ay hindi magtatagal." Naglahong parang usok ang matanda, na iwan ang amoy ng abo at panlilinlang. Pagkatapos ng laban, bumaba ang katahimikan. Muli ay nagpakita si Amara, nakalutang sa hangin, payapa ang muka. "Magaling, Esmail," wika niya. "Ginamit mo ang iyong lakas hindi para sa galit, kundi para sa pagtatanggol, ngunit mag-ingat ka. Si Mang Durok ay babalik." At sa pagkakataong iyon, hindi na siya mag-iisa. Tumingin si Esmail sa paligid. Ang mga pananim ay ligtas. Ang puno ng ginto ay kumikislap pa rin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. "Amara," wika niya, "kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko ang lupang ito, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa biyaya ng kalikasan.
ngumiti si Amara at sa liwanag ng buwan, unti-unti siyang naglaho. Iniwan si Esmail na nakatingala sa langit, isang binatang magsasaka na ngayoy tagapangalaga ng lupa, at ang kanyang kalaban ay hindi na basta tao, kundi ang kasakiman mismo ng mga pusong itinim ng dilim. Kinabukasan, tila tahimik ang buong baryo ng Malilimpyo, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay naroon ang tensyon. Ang mga tao ay may halong pagkamangha at takot sa punong ginto ni Esmail. Ang iba'y lumalapit upang humingi ng swerte, nag-aalay ng bulaklak, nagdarasal at nag-aantanda. Ngunit ang ilan ay may mga matang puno ng inggit at pagnanasa. Hindi yan basta himala, bulong ng isang matanda. May halong mahikayan. Mahika o hindi, kung kay Esmail yan, baka may sumpa. Sagot ng isa, sabay iwas. Ngunit si Esmail ay nanatiling mapayapa. Tulad ng dati, siya ay nagtatrabaho pa rin sa bukid, pinakain ang kalabaw na si Bunso at inaalagaan ang mga palay. Ang pagkakaiba lang, ngayon, bawat galaw ng hangin ay tila may buhay at bawat patak ng ulan ay tila marunong. Sa bawat gabi, bago matulog, binubuksan niya ang bintana at hinahanap ng tingin ang kakahuyan. At kahit hindi nakikita, alam niyang naroon si Amara, nagbabantay. Ngunit sa kabilang dako ng bayan, sa malapalasyong bahay ni Don Palermo, nagngingit-ngit ang galit. Sa harap ng salamin, pinagmamasdan niya ang kanyang sarili habang nagsasalita kay Mang Durok, na ngayon ay may benda sa kamay at may paso sa leeg, bunga ng pagkatalo sa laban sa bukirin ni Esmail. Hindi ko matanggap na tinalo ako ng isang hamak na magsasaka, sigaw ni Don Palermo, sabay hampas sa mesa. Sa lupa kong pinaghirapan, mayroong himalang hindi ako ang may kontrol. May kapangyarihang bumabalot sa lupang yon. Paliwanag ni Mang Durok, paos ang tinig. Hindi iyon basta mahiwagang puno. Iyon ay bantay ng engkanto, isang punlang itinanim ng isang nilalang mula sa ibang daigdig. Engkanto? Umismid ang Don. Kung ganoon, mas dapat ko itong makuha. Ang kayamanan ng mga engkanto ay para sa akin, hindi sa isang tulad ni Esmail. Tumingin si Mang Durok sa kanya, mabagal ngunit matalim. Kung gusto mong makuha iyon, kailangan natin ng karagdagang puwersa. Hindi sapat ang itim na orasyon ko. Kailangang gisingin ang mga nilalang sa ilalim ng lupa, ang mga anino ng dilim. Napatigil ang Don. Anino ng dilim? Oo, sagot ni Durok. Mga nilalang na dating tagapaglingkod ng mga engkanto, ngunit itinakwil dahil sa kasakiman. Matagal na silang natutulog, ngunit kung papakainin ng galit at sakim na hangarin, gigising sila. Ngumisi si Don Palermo. Gisingin mo sila, Durok. Gamitin mo ang lahat ng kailangan. Basta't sa huli, akin ang punong iyon. Samantala, sa bukid, nakaupo si Esmail sa lilim ng punong ginto. Sa tabi niya ay may banig na may mga hinog na saging, nilagang kamote at isang banga ng tubig. Habang kumakain, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, ang pamilyar na presensya ni Amara. Magandang tanghali, Esmail, wika ng boses mula sa hangin. Napangiti siya. Amara, alam kong nandito ka. Sa isang iglap, lumitaw si Amara sa harap niya. Nagniningning sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang pilak at ang kanyang mga mata ay mahinahon ngunit mapanuri. Napakaganda ng ginawa mong pag-aalaga sa lupa, sabi ni Amara. Ang iyong tanim ay umaani ng kabutihan. Ngunit sa kabilang dako, may unti-unting nagigising na kasamaan. Tumingin si Esmail sa kanya, seryoso. Si Mang Durok? Hindi lang siya, sagot ni Amara. Ginising nila ang mga nilalang na dapat ay nananahimik, ang mga anino ng dilim. Kapag tuluyan silang nakawala, hindi lang lupa mo ang mapapahamak, kundi pati ang buong baryo. Nakakatakot man, hindi ako aatras, tugon ni Esmail.
Kung ito ang itinakdang tungkulin ko, ipaglalaban ko ito. Lumapit si Amara sa kanya, marahang hinaplos ang kanyang mukha. Matapang ka, Ismael, ngunit alalahanin mo, ang tunay na lakas ay hindi sa suntok o armas. Ito ay nasa kabutihang hindi natitinag kahit nasa gitna ng panganib. Tumango siya. Kung ganoon, turuan mo akong mas maunawaan ang kalikasan, Amara. Kung paano ko magagamit ang kapangyarihan nito upang ipagtanggol ang aming bayan. Ngumiti si Amara, sakay tinaas ang kamay. Sa sandaling iyon, umihip ang hangin at ang paligid ay nagbago. Ang bukirin ay naglaho at sila ay biglang nasa isang malalim na kakahuyan na may liwanag sa bawat puno. Ito ang kagubatan ng mga diwa, paliwanag ni Amara. Dito nakatira ang mga nilalang na tagapangalaga ng kalikasan, ang mga duwende ng lupa, diwata ng tubig at espiritu ng hangin. Kailangan mong kilalanin sila, Ismael, dahil sila ang tutulong sa iyo. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang. Isang duwendeng may gintong balat at mahaba ang balbas. Isang malabatang diwata na may pakpak na kristal. At isang nilalang na parang hangin lang ngunit may anyo ng liwanag. Ismael, sabi ng duwende, ikaw ang napili ni Amara. Alam mo ba kung anong halaga ng punong ginto? Hindi, sagot ni Ismael. Iyon ang ugat ng kalikasan ng inyong lugar. Kapag iyon ay sinira, mawawala ang sigla ng lupa. Matutuyo ang palay, mamamatay ang tubig, at mamatay ang kabuhayan ng mga tao. Napatigil si Ismael. Hindi ko hahayaan mangyari yon. Kung gayon, sabi ni Amara, oras na upang turuan ka ng sagradong panawagan ng kalikasan, ang dasal na magpapalakas sa iyong ugnayan sa lupa. Itinaas ni Amara ang kanyang kamay at sa hangin ay lumitaw ang mga gintong titik na kumikislap. Pinasa ni Ismael ang mga ito ng may buong puso. Sa ngalan ng lupa, tubig, hangin at apoy, ako'y anak ng kalikasan, hindi alipin ng dilim. Sa bawat patak ng pawis, kabutihan ang aanihin. Sa bawat laban ng puso, liwanag ang aking sandata. Pagkatapos niyang bigkasin iyon, nagliyab ang kanyang katawan ng asul na liwanag. Naramdaman niyang muli ang tibok ng lupa, mas malinaw, mas makapangyarihan. Ngayon, sabi ni Amara, handa ka nang harapin ang unang pagsubok. Nang bumalik siya sa kanyang katawan, nasa bukid na muli si Ismael. Ang paligid ay tila tahimik, ngunit ang mga hayop ay kabado. Ang mga kalabaw ay ayaw lumapit sa kakahuyan at ang mga ibon ay nagliliparan palayo. Sa di kalayuan, naramdaman niya ang malakas na alon ng malamig na hangin. Mula sa ulap, bumaba ang mga itim na anino. Mahahabang nilalang na walang mukha, na parang usok ngunit may mga matang pula. Ismael, anila, sabay-sabay. Kami ang mga anino ng dilim. Utos ng iyong Panginoon, ibigay mo sa amin ang puno. Humawak si Ismael sa lupa, sabay bigkas ng dasal na itinuro ni Amara. Hindi ninyo makukuha ito. Sa ngalan ng kalikasan, itinataboy ko kayo. Biglang lumitaw ang liwanag mula sa punong ginto at ang mga ugat nito ay sumibol, bumalot sa mga anino at isa-isang nilamon ng liwanag. Sa di kalayuan, sa hasyenda, naramdaman ni Mang Durok ang pagbalik ng enerhiya at siya'y napasigaw ng galit. Hindi pa tapos ito, sigaw ng mangkukulam. Ismael, babalik ako. At sa susunod, pati ang engkanto mong reyna ay luluhod sa akin. At sa gabi ring iyon, habang bumabalik ang katahimikan, lumapit si Amara kay Ismael, may lungkot sa kanyang mga mata. Matagumpay ka ngayong gabi, sabi niya. Ngunit sa susunod na yugto ng laban, hindi na ako agad makakapunta. May mga batas ang aming daigdig. Kailangan mong matutong tumayo mag-isa. Tumingin si Ismael sa kanya
at sa unang pagkakataon may bakas ng takot sa kanyang mukha. Amara, kung hindi ka makakabalik, paano ko haharapin ang mga darating? Ngumiti si Amara, hinaplos ang kanyang pisngi, at sa isang iglap ay naglaho sa liwanag. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, bumulong siya. Hanapin mo ako sa puso ng kagubatan kapag ang buwan ay pulang ginto. Doon muling magtatagpo ang ating mga landas. At naiwan si Esmail nakatingala sa langit habang ang punong ginto sa kanyang likuran ay marahang kumikislap. Tanda ng pag-asa at babala ng paparating na panganib. Lumipas ang 3 gabi matapos ang huling pagharap ni Esmail sa mga anino ng dilim. Tahimik muli ang baryo ng Malilimpyo, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may nagkukubling panibagong banta. Tuwing gabi, habang ang buwan ay kumikislap sa kalangitan, ramdam ni Esmail na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kakahuyan. Ang mga hayop ay nagiging balisa at ang mga aso ng baryo ay tahol ng tahol kapag sumasapit ang hating gabi. Ngunit sa puso ng binatang magsasaka, may isa pang damdamin na unti-unting umuusbong. Ang pangungulila kay Amara. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga, napalitan ng kakaibang liwanag ang kanyang paligid. Hindi ito ordinaryong panaginip. Tila totoo ang lahat. Ang hangin ay malamig, ang damo ay basa sa hamog, at sa gitna ng kakahuyan, nakatayo si Amara, nakasuot ng gintong saya na kumikislap sa liwanag ng buwan. Amara, mahinang tawag ni Esmail. Miss na kita. Ngumiti si Amara, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Esmail, ang oras ay mabilis na nauubos. Ang buwan ay malapit ng maging pulang ginto. Kapag dumating ang gabing iyon, hanapin mo ako sa puso ng kagubatan. Puso ng kagubatan? Tanong niya. Paano ko malalaman kung saan iyon? Makinig ka sa tinig ng lupa, sagot ni Amara. Kapag naramdaman mong tumitibok ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa, doon mo ako matatagpuan. Ngunit mag-ingat ka, si Mang Durok ay hindi titigil. Siya ay nagtipon ng mas malalakas na anino at nakahanap ng bagong kakampi. Bagong kakampi? Tumango si Amara. Isang babaeng dating nilalang ng liwanag, ngunit pinili ang dilim para sa kapangyarihan. Ang diwata ng kasinungalingan, si Selina. Natahimik si Esmail. Ang pangalan pa lamang ay nagdulot ng malamig na kilabot sa kanyang dibdib. Selina ang maghahatid sa kanya sa daigdig ng mga engkanto, patuloy ni Amara. At kapag nakapasok sila, hindi lang lupa mo ang malalason, pati ang aking kaharian. Biglang lumakas ang hangin at ang paligid ay nagsimulang umikot. Amara, sigaw ni Esmail. Paano kita maliligtas? Ang sagot ni Amara ay mahina, halos nilalamon ng hangin. Ang pagmamahal at katapatan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mahika. Pagdilat ni Esmail, umaga na. Ngunit sa tabi ng kanyang banig, may natagpuan siyang dahon ng ginto, tulad ng mga dahon ng punong mahiwaga. Alam niyang hindi iyon basta panaginip. Kinahapunan tinipon ni Esmail ang kaibigang si Pedro. Pedro, wika niya, kailangan kong pumunta sa kakahuyan bago pa magbago ang kulay ng buwan. May tinig na tumatawag sa akin. Esmail, baka delikado yan, sagot ni Pedro. Naalala mo si Mang Durok? Baka patibong lang iyan. Kung patibong man, kailangan ko pa ring harapin. Hindi ito laban lang para sa akin, kundi para sa lupa at sa mga tao sa baryo. Nagatubili si Pedro, ngunit sa huli ay sumang-ayon. Sige, pero sasamahan kita. Hindi ko kayang pabayaan kang mag-isa. Dalawa silang naglakad papasok sa kagubatan. Habang papalalim sila, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila lumalaki. Ang hangin ay nagiging malamig at ang mga bulaklak ay nagliliwanag sa dilim. Sa bawat hakbang,
Nararamdaman ni Esmael ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. "Ito na yon," sabi niya. "Nararamdaman ko, parang puso ng mundo." Ngunit bago pa sila makarating sa gitna, biglang bumigat ang hangin. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng isang babae, malamig, mapanlinlang at puno ng yabang. "Esmael," wika ng tinig, "ang tapang mo namang sumugod dito nang walang paalam." Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang na nakapula, mahaba ang buhok na kulay abo at ang mga mata ay kasing itim ng gabi. "Ako si Selina, ang diwata ng kasinungalingan," aniya sabay ngiti. "Balita ko, ikaw daw ang paborito ni Amara." "Hindi ko alam ang gusto mong sabihin," sagot ni Esmael, pinipigilang manginig. Huwag kang magkunwari," tawa ni Selina. "Gusto mo siya, hindi ba? Ang reyna ng mga engkanto, ang babaeng hindi mo kailanman maaabot." "Hindi mo siya kilala," sigaw ni Esmael. "Hindi siya tulad mo." Ngumiti si Selina ng masama. "Ngayon makikita natin kung hanggang saan ang katapatan mo." Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw sa harap ni Esmael ang imahe ni Amara. Nakagapos, umiiyak at tila humihingi ng tulong. "Esmael, tulungan mo ako." Bulong ng imahe. Napatigil si Esmael, hindi alam kung totoo o ilusyon. "Kung gusto mong mailigtas siya," sabi ni Selina, "iwan mo ang punong ginto at isumpa ang kanyang pangalan. Sabihin mong hindi mo na siya mamahalin." Nanigas si Esmael. Ang bawat salita ni Selina ay parang sibat sa kanyang puso, ngunit sa kabila ng takot at kalituhan, nanatili siyang tahimik. "Tahimik ka?" tuksong sabi ni Selina. "Hindi mo ba siya mahal?" Sa wakas, nagsalita si Esmael, buong tapang. "Mas pipiliin kong mamatay kaysa itakwil ang kabutihan ni Amara. Ang pagmamahal ko ay hindi para gamitin laban sa kanya." Napaatras si Selina, nagliliyab ang mga mata. "Hangal ka, wala kang kalaban-laban sa amin." Ngunit bago siya makalapit, biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa lupa ay umusbong ang mga ugat ng punong ginto, at mula sa mga iyon ay sumibol ang asul na apoy na kumubkob kay Esmael at kay Pedro. "Hindi mo sila magagalaw, Selina. Ito ang tinig ni Amara, malinaw at matatag." Sa di kalayuan, mula sa liwanag ng buwan, lumitaw siya, ang tunay na reyna ng mga engkanto, nakabalot sa gintong alon ng liwanag. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, ang dilim at liwanag, ang kasinungalingan at katotohanan. "Amara!" sigaw ni Esmael. "Buhay ka!" Ngumiti si Amara, sabay sabing, "Hindi ako kailanman mawawala, Esmael. Hanggat may pusong handang maniwala sa kabutihan, naroon ako." Sa sandaling iyon, nagsimula ang unang tunay na labanan ng engkanto, ang dilim laban sa liwanag, at sa gitna nito, isang binatang magsasaka ang tatayo bilang tulay ng dalawang daigdig. Sa ilalim ng pulang gintong buwan, nagsimula ang labanan ng liwanag at dilim. Sa gitna ng kagubatan, nagtagpo ang dalawang diwata, si Amara, reyna ng mga engkanto, at si Selina, diwata ng kasinungalingan. Sa pagitan nila ay nakatayo si Esmael, ang binatang magsasaka, na ngayon ay nagtataglay ng lakas ng kalikasan. Ang hangin ay tila may sariling sigaw, ang lupa ay umuuga, at ang mga punong dati tahimik ay nagsimulang gumalaw, parang gustong makisali sa labanan. "Matagal na kitang hinintay, Amara," sigaw ni Selina habang umiikot ang itim na apoy sa kanyang mga kamay. "Ngayong gabi, ibabalik ko ang kahariang dapat ay sa akin. Hindi kailanman sa iyo ang kaharian ng liwanag," sagot ni Amara. Ang boses ay parang musika ngunit matalim. "Tinalikuran mo ang kabutihan para sa kapangyarihan." Tumaas ang kamay ni Selina, at mula sa lupa ay sumulpot ang mga nilalang na anino mahahabang katawan, walang mukha, ngunit may pulang mata ang nagliliyab.
Sa bawat hakbang nila, natutuyo ang mga damo at nagdidilim ang paligid. Ismael, lumayo ka, utos ni Amara. Ngunit hindi siya umalis. Hindi, Amara. Hindi ako tatakbo. Labanan natin sila magkasama. Ngumiti si Amara, may halong paghanga at pag-aalala. Kung ganoon, Ismael, hawakan mo ang aking kamay. Hinawakan niya ang kamay ng engkantada at sa sandaling iyon, ang kanilang mga katawan ay nagliwanag. Ang kapangyarihan ng tao at ng engkanto ay nagsanib. Mula sa kanilang mga palad ay lumabas ang liwanag na parang araw sa gitna ng gabi. Hindi ninyo kami matatalo, sigaw ni Selina sabay hagis ng itim na apoy. Tumama iyon sa liwanag ni Amara at Ismael at sa salpukan ng dalawang puwersa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Umuga ang kagubatan at ang mga hayop ay nagsitakbo palayo. Sa gitna ng alon ng enerhiya, nagtagpo ang kanilang mga tingin ng magkaibang diwata, dating magkaibigan, ngayoy magkaaway. Alam mo ba, Ismael? Sigaw ni Selina habang patuloy ang laban. Ako at si Amara ay dating magkasama, magkaibigan, ngunit pinili niyang itakwil ako nang tanggapin ko ang kapangyarihan ng dilim. Pinili mong sirain ang balanse ng kalikasan, sagot ni Amara. Ang dilim ay hindi masama, Selina, ngunit ginamit mo ito sa kasakiman. Ngumiti ng mapait si Selina. At ikaw? Ginamit mo ang liwanag para mahalin ang isang mortal. Nilabag mo ang batas ng mga engkanto. Natigilan si Amara. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang puso. Hindi mo maikakaila, Amara, dagdag ni Selina habang unti-unting lumalapit. Mahal mo siya. Iyon ang dahilan kung bakit ka nangihina. Dahil ang pag-ibig ng engkanto sa tao ay bawal. Tumitig si Ismael kay Amara, gulat at nalilito. Amara, totoo ba yun? Tahimik siya sa ilang sandali. Sa pagitan ng mga ingay ng labanan, marahang tumango si Amara. Oo, Ismael, mahal kita. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Ngunit sumabog muli ang halakhak ni Selina. Ayan na nga, iyon ang magiging kahinaan mo, Amara. Kapag umibig ang diwata sa tao, mawawala ang kanyang kapangyarihan. At sa isang iglap, itinapon ni Selina ang kanyang itim na baston sa lupa. Mula roon ay sumibol ang isang itim na puno at sa bawat sanga nito ay may dumadaloy na usok na parang lason. Dahan-dahan itong kumakalat, pinapatay ang mga halaman sa paligid. Naramdaman ni Ismael na nanghihina si Amara. Ang liwanag sa katawan nito ay nagdidilim at ang kanyang mga mata ay tila napupuno ng luha. Ismael, bulong niya. Ang pagmamahal ko sa iyo ay tunay, ngunit sa bawat tibok ng puso ko para sa iyo, unti-unti akong naglalaho. Hinawakan ni Ismael ang kanyang kamay, mahigpit. Kung ganoon, hatiin mo sa akin ang iyong lakas. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kaya. Ngunit bago pa siya makatanggi, ipinikit ni Ismael ang kanyang mga mata at binigkas ang sagradong panawagan ng kalikasan. Sa ngalan ng lupa, tubig, hangin at apoy, pagsamahin mo kami, liwanag at buhay. Biglang lumabas mula sa kanilang mga kamay ang makapal na liwanag, mas maliwanag kaysa anumang nakita ng kagubatan. Umikot ang hangin, tumigil ang dilim, at ang mga anino ni Selina ay unti-unting natunaw. Ngunit sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Ismael ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihang iyon ay masyadong malakas para sa isang mortal. Ismael! Sigaw ni Amara habang hawak ang kanyang mukha. Huwag kang bibitaw. Ngumiti siya kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung ito ang kailangan para mailigtas ka, Amara, handa ako. Mula sa itaas, bumagsak ang liwanag ng buwan at sa sandaling iyon ay napuno ng purong enerhiya ang kagubatan. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho na parang usok at si Selina ay napaatras, sugatan at puno ng galit. Hindi pa ito ang wakas.
sigaw ni Selina bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Esmael sa lupa. Hinawakan siya ni Amara, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Esmael," bulong niya. "Hindi mo dapat ginawa yon. Ang puso mo ay hindi nilikha para sa mahika ng mga engkanto." Mahina ngunit may ngiti, tumingin si Esmael sa kanya. "Kung ito man ang huling beses kong makita ang iyong ngiti, sulit na, Amara." Lumuhod si Amara, niyakap siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha ng isang engkantada luha na naging ginto pagdampi sa lupa. Mula sa liwanag ng kanyang luha, tumubo ang isang puting bulaklak na nagmistulang sumisipsip ng liwanag mula sa buwan. "Hindi ka mamamatay, Esmael," bulong ni Amara. "Iaalay ko ang kalahati ng aking kaluluwa para sa iyo." Ngunit sa bawat salitang iyon, ang katawan ni Amara ay nagsimulang maglaho sa liwanag habang si Esmael ay muling nakahinga at nagising. "Amara, huwag kang maglaho!" sigaw niya habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti ang diwata, malambing at puno ng pag-ibig. "Hanggat tumitibok ang puso ng lupa, ako'y naririto. Hanapin mo ako sa bulaklak ng ginto kapag dumating ang unang liwanag ng araw." At sa isang kisap mata, naglaho si Amara sa sinag ng buwan. Iniwan si Esmael na nakaluhod sa gitna ng kagubatan buhay, ngunit may pusong nagdurugo sa pagkawala ng pinakamamahal. Sa tabi niya, ang puting bulaklak ay patuloy na kumikislap, tanda ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Muling sumikat ang araw sa baryo ng Malilimpyo, ngunit para kay Esmael, tila na natili pa ring madilim ang paligid. Sa gitna ng kagubatan, nakaluhod siya sa harap ng puting bulaklak na iniwan ni Amara, ang bulaklak na tumubo mula sa luha ng engkantada. Ang mga talulot nito ay kumikislap sa liwanag ng araw at bawat dampi ng hangin ay naglalabas ng malamig na sinag na tila humahaplos sa kanyang pisngi. "Amara," mahinang bulong ni Esmael. "Saan ka man naroon, hindi ako titigil hanggang hindi kita muling nakikita." Mula nang mawala si Amara, tila naging ibang tao si Esmael. Patuloy pa rin siyang nagbubungkal ng lupa, ngunit bawat pagtikwas ng araro ay may halong lungkot. Ang mga palay ay lumago pa ring maganda, tila patuloy na binabantayan ng di nakikitang kamay. Ang punong ginto ay lalong naging luntian, at ang mga bunga nito ay kumikislap na parang mga bituin tuwing gabi. Ngunit kahit napalibutan ng biyaya, ang puso ni Esmael ay nag-iisa. Habang abala sa bukid, isang araw ay dumating si Pedro, hingal na hingal. "Esmael, may masamang balita." "Naku, ano iyon?" tanong ni Esmael sabay alis ng sombrero. "Si Don Palermo hindi pa rin sumusuko. Nakita kong papunta na naman sa kagubatan kasama si Mang Durok. May dala silang mga lalagyan ng langis at mga tao, parang balak nilang sunugin ang buong paligid." Napatigil si Esmael, nanlalamig ang dugo. Sunugin ang kagubatan? Hindi nila alam. Doon nananahan ang mga nilalang ng kalikasan. Tumango si Pedro, puno ng takot, at kung masunog iyon, pati ang punong ginto mo, mawawala. Hindi na nagaksaya ng oras si Esmael. Kinuha niya ang kanyang itak, isinabit ang maliit na supot ng asin sa bewang at mabilis na tumakbo patungo sa kakahuyan. Habang tumatakbo, nararamdaman niya ang pagigting ng hangin. Parang may boses na sumusunod sa kanya, mga bulong na pamilyar. "Esmael, bilisan mo! Bantayan mo ang puso ng lupa!" Nang makarating siya sa gitna ng kagubatan, nakita niya si Don Palermo at ang mga tauhan nito na naglalagay ng mga sulo sa paligid ng punong ginto. Si Mang Durok naman ay may hawak na bote ng maitim na likido ang lason ng dilim. "Tigil!" sigaw ni Esmael, hingal ngunit matatag. "Wala kayong karapatang sirain ang kagubatang ito." "Ha!" tugon ni Don Palermo sabay tawa. Sa wakas, ang magsasaka ng bukid ay naglakas loob humarap sa akin. "Lahat ng lupaing ito ay pag-aari ko.
At kung ayaw mong mawala, umalis ka. Ngumisi si Mang Durok. Hindi mo ba natutunan ang leksyon mo, Esmail? Wala na si Amara para protektahan ka. Ngunit hindi na siya ang dating Esmail na takot at walang laban. Tumayo siyang tuwid at sa loob-loob niya, maririnig niya ang tibok ng lupa, ang paghinga ng hangin at ang bulong ng tubig sa ilalim. Hindi ako nag-iisa, mariing sagot niya. Ang lupa, ang hangin at ang apoy, lahat ay kakampi ko. Itinaas ni Mang Durok ang kanyang baston, sabay bigkas ng mga orasyong itim. Sa ngalan ng anino at sumpa, pakinggan ninyo ako, sunugin ang punong ito. Sumiklab ang mga sulo at ang apoy ay unti-unting gumapang sa paligid. Ngunit bago pa ito makalapit, lumakas ang hangin at bumuhos ang ulan mula sa malinaw na langit ulan na walang ulap. Anong nangyayari? Sigaw ni Don Palermo. Mula sa kalangitan ay bumaba ang isang sinag ng liwanag at sa gitna ng ulan, unti-unting humugis ang isang pamilyar na anyo si Amara. Nakabalot sa gintong liwanag, buhay at mas maganda kaysa kailanman. Amara! Halos mapasigaw si Esmail. Bumalik ka! Ngumiti ang engkantada, ngunit ang kanyang mga mata ay may halong kirot. Ang bulaklak ng ginto ay tumugon sa iyong panalangin, Esmail. Pumalik ako ngunit hindi bilang reyna ng mga engkanto, kundi bilang tagapagtanggol ng puso ng lupa. Hindi kita papayagang mawala muli, sagot ni Esmail, hawak ang kanyang dibdib. Kung kailangan kong makipaglaban muli, gagawin ko. Ngumiti si Amara. Kung ganoon, magsanib tayo sa huling pagkakataon. Muling nagtagpo ang liwanag at dilim. Si Mang Durok ay naglabas ng lahat ng kanyang itim na mahika umusbong ang mga aninong ahas at mula sa lupa ay lumitaw ang mga nilalang na malabato, may mata ng apoy. Ngunit sa bawat hampas nila, lumilitaw ang liwanag mula sa mga kamay ni Esmail at Amara. Ang mga ugat ng punong ginto ay gumapang at bumalot sa paligid, pinoprotektahan ang kagubatan. Hindi ninyo ako matatalo! Sigaw ni Don Palermo, sabay hagis ng apoy mula sa sulo. Ang kayamanan ay akin. Ngunit nang tumama sa punong ginto ang apoy, hindi ito nasunog sa halip. Nagliwanag ito ng mas matindi at isang alon ng gintong enerhiya ang kumalat. Tinamaan si Don Palermo at ang kanyang mga tauhan at sila ay tumilapon sa lupa. Ang katawan ni Mang Durok ay nilamon ng sarili niyang itim na usok. Hindi! Hindi ako matatapos sa ganito! Sigaw niya bago tuluyang maglaho sa hangin. Nang tumigil ang lahat, ang kagubatan ay kumalma. Ang ulan ay huminto at ang araw ay muling sumikat. Si Amara ay nakatayo pa rin sa gitna ng liwanag, ngunit unti-unting nagiging malinaw parang usok na naglalaho. Amara! Bulong ni Esmail habang lumalapit. Huwag kang aalis. Ngumiti si Amara, banayad at mapayapa. Ang balanse ay naibalik, Esmail. Ang aking tungkulin ay tapos na. Ngunit huwag kang malungkot. Sa bawat pagtubo ng palay, sa bawat ihip ng hangin, naroon ako. Humakbang siya palapit kay Esmail at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang puso ng engkanto ay hindi kayang tumigil sa pag-ibig. Ngunit kailangang bumalik ito sa pinagmulan. Kung ganoon, mahinang sabi ni Esmail, hanggang sa muli nating pagkikita. Ngumiti si Amara, sabay sabing, hanggat may mabuting puso, magbabalik ang liwanag. At sa isang kisap mata, naging liwanag siya umakyat sa langit at naglaho sa sinag ng araw. Lumipas ang mga buwan at muling naging tahimik ang baryo ng Malilimpyo. Ang punong ginto ay patuloy na namumunga, ngunit walang sino man ang nagtatangkang saktan nito. Si Don Palermo ay iniwan ng kanyang kayamanan at siya ay naging mapagpakumbaba. Si Esmail naman ay patuloy na nagsaka, ngunit ngayon, bawat butil ng palay na kanyang inaani ay tila may bahid ng liwanag. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang yumabong,
at ang lupa ay naging mas masagana kaysa dati. Tuwing gabi, bago matulog, tumitingala si Ismail sa kalangitan. At sa bawat pagtingin, sa gitna ng mga bituin, nakikita niyang may isang sinag ng ginto na kumikindat sa kanya, tanda na si Amara ay naroon pa rin, nagbabantay. At sa tabi ng kanyang kubo, sa ilalim ng buwan, patuloy na namumulaklak ang bulaklak ng ginto sa gisag ng pag-ibig na hindi kayang paghiwalayin ng dalawang mundo. Wakas,